Mahal na yon ang mga bagong luxury na kotse, maraming plastic at parang mura ang kalidad. Hindi mo na rin kayang ayusin mag-isa ang kotse mo. Sa halagang 20,000 o sa presyo ng bago o bahagyang gamit na Honda Civic, makakabili ka ng isa sa siyam na magagandang luxury na sasakyan ito na abot kaya, maaasahan, at karamihan ay kaya mo ring ayusin mag-isa. Manatili ka lang, ibibigay ko sa iyo ang listahan ng mga pinakamahusay na luxury cars na mabibili sa halagang wala pang $15,000. Tara, simulan na natin. Kahapon, nasa Mercedes-Benz dealership ako. Naghihintay ng pyesa para sa kotse ko. At napansin ko ang bagong Mercedes GLB. Yan ang entry level nilang maliit na SUV. Maliit, simple ang base model. At 40,000 na loko ako. Nagulat ako sa mahal ng mga kotse. Nang makita ko presyo, muntik na ako matumba. Kaya ibabahagi ko ang kwento. Pero magsisimula tayo sa una. Unang sasakyan sa listahan ko ay yung marami na akong naging modelo. BMW o Break My Wallet o anong gusto mong itawag. Pero aminin natin, hindi lahat ng modelo ay sakuna. Sa halip, ang E90, 91, 92 na henerasyon ng 3 Series, pero particular na ang BMW 328. Mula 2007 hanggang 2011, gumamit sila ng naturally aspirated inline 6-cylinder engine na tinatawag na N52. Alam ng lahat na isa ito sa pinakamatatag nilang makina kaya kasama sa listahan. Wala rin itong turbochargers at hindi direct injected. Mas kaunti ang init sa hood kaya hindi agad nasisira ang plastic na bahagi. Wala ring high pressure fuel pump na pwedeng masira gaya ng sa 335 na naging kotse ko at napamahal ako sa pagpagawa nito. Ngayon, kahit di perpekto ang mga kotse na ito at wala namang perpektong kotse, mas simple talaga itong BMW kaysa sa mga sumunod na modelo. Nakakalungkot. Simula noon, puro 328s at 330s na L ang may turbocharge na 2 litro at nagpaalam na sa inline 6. Iyan ang tunay na simple sa sasakyan. Madaling ayusin, malambot ang takbo at talagang ang huli na sa uri nito. Ang maganda ay kung maayos at inalagaan ng bersyon, naglalaro ang presyo mula 8 hanggang $15,000. Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa iyong budget. Pwede kang pumili ng automatic o manual. Aminin ko, mas gusto ko na ako ang nagpapalit ng gear at sigurado akong marami rin ng ganito. Pero para sa mga laging nasa traffic, gets ko rin. Alam mo ba, makakakuha ka ng 6 na bilis na automatic transmission, kaya makukuha mo ang pinakamagandang kombinasyon ng dalawa. Sa aking karanasan, at ayon sa iba, ito na siguro ang pinakamalapit sa pagiging maaasahan ng Toyota nang hindi ka nagmamaneho ng kasing boring ng refrigerator. Sa totoo lang, sobrang saya at maasahan ang mga sasakyan na ito. Pwede mo pang mag-enjoy sa sarili mong pagmi-maintenance. Pero may ilang karaniwang bahagi na dapat bantayan. Syempre, kasama na dyan ang cooling systems at mga linya. Syempre, ang mga plastic kalaunan ay nasisira rin tulad ng kahit anong sasakyan. At minsan, makakakita ka ng kaunting tagas ng coolant dito o doon. Mga water pump din, syempre, electric ang mga ito. Madaling masera ang bahaging yan, lalo na sa 335 na may N54 at twin turbo inline. Iwasan mo talaga, parang salot. Iyan ang dati kong kotse na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Pero kung pipiliin mo ang NA tulad ng 328 o 330, mag-enjoy ka sa kotse na may NA, straight 6-cylinder engine, electric water pump at thermostat din, na posibleng maging madalas masira. Ang mga tagas ng langis mula sa valve cover gaskets at pan gaskets ay madalas simpleng problema na kaya mong ayusin sa sarili mong driveway tulad ng ginawa ko sa karamihan ng pyesa ko. Ang oil filter housing gasket ay karaniwang nasisira rin at ginawa ko na yan sa 335 ko. Pero sa 328, posibleng maging problema rin ito. Ngayon, hindi naman ito sobrang komplikadong pyesa na palitan. Bigyan mo lang ng ilang oras ang sarili mo sa driveway at mga $20 na halaga ng pyesa at kaya mo na itong ayusin mag-isa. Ang starter, preno at gulong ay madaling masira kapag mataas ng tinakbo at bahagi ng regular na maintenance. May mga suspension bushings at pyesa rin sa loob ng suspension. Kapag nagsimula ng magkaroon ng kaunting kalog sa unahan o may naririnig kang konting kalampag kapag lumiliko, maaaring senyales na yon na kailangan ng palitan ang mga pyesang yon. Hindi karaniwang madaling masira ang mga pyesa, pero pag umabot ka na ng 200 hanggang 230,000 kilometro o mga 120 hanggang 140,000 milya, magsisimula ka ng magpalit ng ilan sa mga ito. Bilhin mo ito mula sa may-ari na nagmahal at nag-alaga sa sasakyan at may maayos na maintenance records. Regular ang pagpapalit ng langis at napalitan na halos lahat ng importanteng pyesa. Tingnan kung may puting talsik sa ilalim ng hood para malaman kung may tumatagas na coolant, senyales ito ng tagas o paparating na tagas. Siguraduhing maayos ang inspeksyon, hanapin ang tagas na langis at tiyakin ang diretsong takbo.
Kung maganda ang takbo ngayon, malamang tatagal pa ito ng maraming taon. Laging gawin ang tamang maintenance, gaya ng natutunan ko sa mga taon ng paggamit ng BMW. Kapag agad mong inaayos ang sira, maaasahan mo pa rin ito ng husto. Ang BMW E, Siyamnapu, Siyamnaput isa at Siyamnaput dalawa na henerasyon ng 328 talagang matibay at sobrang maaasahan sa halagang mas mababa sa 15,000. Baka hindi mo gusto ng BMW. Baka gusto mo ng Mercedes-Benz, yung tatlong tulis na bituin. Dati rin naming gusto yan at nagkaroon na kami ng ilan noon. May mas maganda, may hindi, kaya walang magkapareho. At ang pinakamagandang Mercedes-Benz na may re-recommenda ko pagdating sa tibay ay ang E350, yung W212 na modelo mula 2012 hanggang 2013. Mayroon itong M200 at 76 naturally aspirated na 3.5 litro V6 na makina na kayang maglabas ng 302 horsepower at humigit kumulang 270 pound-feet ng torque. Chain-driven ito at direct fuel injection. Based sa karanasan ko at ng mga kakilala ko, pati ng isang kilalang mekaniko, ito raw ang pinakamaaasahang modernong Mercedes-Benz. Kalimutan mo na ang lumang diesel. Magagandang mga iyon, pero karamihan bulok na ngayon. Sa Canada at US, lalo na sa Salt Belt, matagal nang kinakalawang ang mga iyon. Isa ito sa mga paborito kong late model at maganda rin ang itsura nila. Yung mga naunang 3.5 litro na V6 mula 2010-2011 na may M272 na makina ay matibay din, pero medyo mahina ang lakas nila. Nasa mga 250 hanggang 275 horsepower lang ang lakas nila. Pero yung mga mas luma pa, mga 08 o 09, iwasan mo talaga kasi may problema sila sa balance shaft. Huwag kumuha ng masyadong luma sa henerasyong ito. Hindi rin pare-pareho ang 3.5 litrong V6 sa Mercedes-Land. Piliin mo ang mas bagong henerasyon, 12 o 13 at ayos na. Maganda rito, 7G Tronic Automatic Torque Converter Gearbox na hindi tulad ng mga hindi ka nais-nais na CVT na madalas makita sa ibang OEM ngayon. Maasahan ito, isa sa pinakamaasahan nilang sasakyan, pero kailangan pa rin pa-service. Isang bagay na dapat tandaan, sa 50,000 miles 70 hanggang 80,000 kilometro, kailangan mo na magpa-oil service at palitan ng fluid sa loob. Kapag nagawa mo na yon, ayos ka na. Tatalakayin ko ang ilang pangunahing issue gaya ng steering lock o ESL failure na maaaring magkahalaga ng $1 hanggang $2,000 ang paggawa. Intake manifold flop failure, 750 1,000 at 200 baka umabot pa ng $1,500. Ang mga oil cooler seal ay maaring magsimulang tumagas kapag mataas na ang tinakbo at aabutin ka ng $1,000 hanggang $1,500. Ang mga front suspension bushing ay maaring umabot ng kahit saan mula $1,000 baka $1,500. Ang issue sa transmission conductor plate na madalas din banggitin sa forums ay maaring magastos ng $1,000, $2,000 at $500. Gayunpaman, bihira lang naman itong mangyari at madalas lang pinag-uusapan. Totoo, nagkakaroon na ng ingay, pero sa totoo lang, hindi ito isang bagay na dapat mong ikabahala. Gawin mo lang ang regular na maintenance sa mga transmission na ito at ayos ka na. Ang air suspension, lalo na sa E550 na may Airmatic system o air ride, ay pangunahing sanhi ng sira. Kaya iiwasan ko talaga ang modelong yon. Kaya nga sinasabi ko na ang E350 ang siguradong magiging pinaka-okay para sa'yo. Iwasan mo ang kahit anong may air ride. Layuan mo rin ang E250 GDI at mga issue sa diesel turbo. Iwasan ang mga E550 na may air ride suspension at mga sasakyang walang maayos na maintenance o service history. Huwag bumili ng hindi mo pa nakikita mula sa auction dahil baka mahal ang bayad mo doon. Bantayan din ang rear subframe ng mga sasakyan, lalo na sa mga lugar na may niebe at maalat na klima dahil posibleng may kalawang dito. Kaya siguruhin mong maayos at malinis ang sasakyan at tiyaking masilip mo ito mula sa ilalim. Magdala ka ng mekaniko para sa pre-purchase inspection para matulungan ka sa bagay na yan. Pero huwag mong ipagkamali ang E350 dito sa E350 Bluetech diesel dahil ibang usapan at makina na yon na iiwasan ko siguro. Gusto ko talaga ang mga diesel. Nagustuhan ko ito sa X5 350D namin, pero kadalasan iniiwasan ko ang diesel. Ngayon, dahil sa lahat ng EGR, DPF at iba pang kalokong pang emissions na patuloy na dinadagdag ng mga manufacturer na ito. Dahil sa mga failure sa DEF at SCR, gasto sa AdBlue system, mga NOx sensor at mga failure sa DPF, naranasan ko rin yan. Yung DPF, nasa tangke ang fluid namin at may heater pa, pero pumapalya pa rin yon at nagyayelo. Nagiging block ng yelo at nagkakaroon ng sira. Nagbigay ng extended warranty ang BMW. Ang Mercedes makakaranas din ng parehong problema sa sobrang lamig. Ulit, manatili ka sa E350 na gas kasi kung pipiliin mo yung 550 o mas malaki makina, baka magkaroon ka ng Airmatic. Magkakagastos ka dyan sa mga air blocks, air compressor, mga air struts at linya.
At sa huli, malaki ang magagastos mo. Bawat isang sulok nito, pwedeng umabot sa ng 1,500 hanggang $2,000 at parang bumabalik ito kada 3 o 4 na taon. Parang walang katapusang gastos kung bibili ka ng luma na may airmatic system. Ulitin ko, manatili sa E300 at 50 piliin ng basic trim at siguradong ayos na. Magandang kotse yan. Baka nagtatanong ka kung may mabibiling Lexus sa 15,000, oo. Posible, suwerte mo. Di mo makukuha ang pinakabago at pinakamaganda, pero makukuha mo ang isa sa pinakasubok at maaasahang makina ng Lexus ES350 mula 2008 hanggang 2011. Siguraduhin na kumpleto ang service history mula sa mga dating may-ari at hindi ito dumaan sa 6 o 7 may-ari. Piliin yung may mas mababa sa 100,000 milya at bantayan ang pagpapalit ng transmission fluid. Siguraduhin na alagaan ito. At ulitin ko, kumuha ka ng maayos na pre-purchase inspection para mataynan sa ilalim kung may kalawang dahil pwede itong kalawangin. Kaya sa mga lugar na maalat ng panahon, yung mga lugar na may yelo at asin, siguradong dapat mo itong bantayan. Maayos pa rin ang Toyota namin, pero nilagyan namin ng paint protection film at lagi naming pinananatiling malinis, hinuhugasan sa ilalim linggo-linggo kapag malamig para walang asin na naiipon. Pero karamihan sa mga produktong ito, ang Toyota at Lexus, kadalasan ay hindi kasing tibay ng BMW o ng ilan sa mga pinakamahusay pagdating sa pag-iwas sa kalawang at may mga paraan talaga sila para maiwasan ang corrosion. Pero sa kasamaang palad, hindi ganon ang mga ito. Kaya kung gusto mo ng Lexus, tandaan mo ito. Maganda dahil ilan sa pinakamaasahang makina tulad ng 2GR FE na 3.5 litrong V6 ang makukuha mo. Mas simple ito kumpara sa mas malaking kapatid ang LS dahil mas malambot at mas tradisyonal ang suspension system nito. Medyo mas kaunti rin ang teknolohiya. Mas magaan ang sasakyan na ito at sa pangkalahatan, mas mura ang magiging gastos mo sa pag-aalaga nito sa katagalan. At dahil mas simple ito, mas mura ito kumpara sa GX at LS na parehong mga premium na modelo sa parehong henerasyon. Maganda rin ang tipid nito sa gasolina. Magarbo pa rin ito dahil may sunroof, leather interior at magagandang power features. Napakaganda ng sasakyan na ito pero napakaraming pyesa na available at kayang tumakbo ng 3, 4, kahit 500,000 milya. Basta aalagaan mo lang ang mga sasakyang ito. Ngayon, ang 3.5 litro na 2GR FE na V6 ay nagbibigay ng humigit kumulang 272 horsepower at mga 254 pound-feet ng torque. May 6-speed automatic torque converter transmission ito na mostly front-wheel drive, hindi masyado sa likod. Ang transmission na tinatawag na U660E ay talagang medyo maasahan at mas maasahan pa kaysa sa mga bagong wallow speed. Pamunahing front-wheel drive ito at nakatawid ang pagkakalagay ng makina. Ang tanging downside doon, syempre, ay dahil V6 ito, may 3 spark plug ka sa likod. Pati na rin ang isa sa mga oxygen sensor sa likod na malapit sa firewall. Mahirap at alanganin ang maintenance ng ibang sasakyan, pero hindi ito katapusan ng mundo. Kailangan lang ng magaling na mekaniko o magtiyaga ka lang at maglaan ng ilang oras sa maintenance, magagawa mo rin ito. Dahil timing chain ang gamit, hindi mo na kailangang mag-alala sa timing belt o madalas na maintenance sa mga produkto ng Accuraland. At ang 0 to 6 na po sa loob ng 6.5 segundo ay nangangahulugang medyo mabilis talaga ito. Kumokonsumo ang mga sasakyang ito ng siyam hanggang 11 litro bawat 100 kilometer na okay na para sa full-size luxury sedan. Pero tandaan, hindi ito perpekto. Luma na itong luxury na sasakyan at pwedeng may maintenance issues tulad ng timing cover, tagas ng langis at makikita mong may usok. Kapag binuksan mo ang hood, minsan maaamoy mo ang nasusunog na langis dahil tumatagas ito sa exhaust manifolds, posibleng mula sa timing cover. Hindi rin mura ang pagpagawa nito. Matrabaho ayusin yon, pero maliit lang ang problema kumpara sa bigat ng issue. Ang kaso, lalala pa ito. Magsisimula itong tumagas, masunog at lumala, kaya maghanda ka. Makakatulong ang maayos na inspeksyon bago bumili para makita ang mga ganitong problema. Mula 2007 hanggang 2009, natutunaw at nagiging malambot o nagkakabitak-bitak ang dashboard parang gummy bears, kaya nakakadismaya. At iyan ang bahagi ng pagiging mura nito. Ibig kong sabihin, yan ang mainstream. Yan ang value proposition na inaalok ng Toyota at Lexus noong mga panahong yon. May bahagi talagang medyo mas mura, kaya bantayan ito. Karaniwan ding nasisira ang water pump sa 100 at 50,000 hanggang 200 at 20,000 kilometro. Dapat mo itong malaman. Kapag napansin mong bumababa ang coolant o may maliit na tulo sa ilalim na pumuputi pagkalipas ng ilang araw, posibleng water pump ang sira. Madalas itong problema, may delay rin sa transmission. Alam natin na karaniwan itong problema sa ilang produkto ng Toyota at Lexus. Siguraduhin mo ulit na binabantayan mo ito para hindi ka magkaroon ng matinding pagdulas o pag-alog. Problema yon. Pati mga bahagi ng suspension ay nakakaproblema. Sa aking karanasan, kahit sa Toyota namin, napapansin kong medyo magaan ang pagkakagawa ng suspension.
Kung titingnan mo ang suspension ng BMW o Porsche, makikita mong iba talaga kumpara sa Toyota at Lexus. Pero kapag nasira o naluma ang mga ito, tulad ng bushings, ball joints, lower control arms at iba pang bahagi, kapag kailangan na talagang palitan, hindi ka naman gagastusan ng sobra-sobra. Medyo abot kaya pa rin ang mga ito. Ngayon, pang-apat ay ang Mercedes. Tama yan. Sana nakinig ako sa sarili kong payo, pero bumili ako ng W205. Hindi ito ang pinakamaganda sa Turbo 4 sa henerasyong iyon. Bumalik ka ng isang henerasyon sa W204. Isa ito sa pinakamahusay na may M200 at 72 V6, 3 litrong makina na matibay at tuloy-tuloy ang takbo. Port fuel injection ito kaya hindi mo na problema ang carbon fouling. Naturally aspirated din at kaya pa rin 228 horsepower. Kaya halos pareho lang ng lakas sa akin na 242 horsepower, pero kailangan kong tiisin lahat ng abalang dala ng turbo at direct injection na kasama sa W205. Ngayon, ang mga ito ay may kasamang napakamaasahang 5-speed o yung halos kasing asahan na 7-speed automatic transmissions. Talakay natin ang mga isyung gaya ng problema sa ESL steering wheel lock at rear subframe corrosion na pinag-uusapan ng marami. Ang engine mounts kadalasang nakakaproblema pag umabot ng 150,000 kilometer o 70,000 milya. Kaya bantayan mo pag nasa ganyang kilometrahe na. Pag ikot mo ng manibela at may maririnig kang kalampag o malakas na tunog, naririnig mo yung ingay na yon, o kahit kapag nag-throttle ka, maririnig mo yung makina habang bumubulwak. Kung makarinig ka ng kalampag kapag nagtatrattle ka, isa yan sa mga pangunahing sintomas ng problema sa engine mounts. Dapat mong bantayan yan. At ulit, ang isang mahusay na mekaniko at pre-purchase inspection ay magsasabi sa iyo kung may issue nga. Timing chains, crank sensors. Nagkaproblema pa nga kami sa crank sensor sa dati naming ML500. Hindi naman ito masyadong mahal na pyesa, pero mukhang karaniwan itong nagkakaproblema. Hindi ko sure kung sa supplier o pinagmulan, pero nagkaproblema rin kami sa crank sensor. Pare-pareho lang ang mga ito. Bantayan din ang transmission conductor plate, isa pa yung issue. At halos lahat, pati na ang mga mahilig sa industriya, sinasabi talaga na parang tangke ito, parang Sherman tank ang tibay, matibay na parang toro. Isa ito sa ilang Mercedes na matibay at pangmatagalan. Pero huwag mong ipagkamali ang C300, W200 at 4 na generation sa C250 dahil magkaibang-magkaiba ang sistema niyan at hindi ko talaga ire-recommenda yon. Nagka-issue yon sa timing chain, turbo, carbon fouling sa direct injection at mataas na maintenance at gastos. Kaya gaya ng sabi ko, piliin mo ang subok na at alam mo na. Ang C300 ng W204 ay isa sa mga sasakyang gawa parang noong lumang panahon. Sa bagong henerasyon, hindi na sila ganoon ginagawa. Wala nang gumagawa ng mga kotseng maasahan, may port injection, may matibay na automatic transmission, at kaya mo pang ayusin. Dahil sa OEM at VIN locks, nakakainis ang maraming modernong kotse, kaya parang sariwang hani ng mga ito. Kung ang kotse ay ibig sabihin nang higit pa sa'yo kaysa sa pagiging simpleng paraan ng transportasyon at gusto mong sumali sa isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa saya. karanasan sa pagmamaneho, exotic car play place, kunin mo na ang iyong merch tulad nito sa ibaba, i-click lang ang link, ayos ka na. Ang panglima ay galing sa dati kong brand. Nabenta ko na ang kotse at sobrang mahal ko ito. Naniniwala akong isa ito sa mga pinakamahusay na kotseng nakaroon ako. Maasahan ito at grabe, ang ganda ng itsura ng kotse. Ang tinutukoy natin ay Jaguar. Nagkaroon ako ng F-Type R. Ngayon, hindi mo na mahahanap ang mga iyon sa presyong mas mababa sa 15,000. Pero may mas naunang henerasyon ng XK, ang X150 na may 4.2L V8 engine. Iwasan ang 5 litro. Maraming problema ang unang henerasyon ng 5 litro. Para sa maasahan, mas inire-recommenda ko ang 07 Siyam na 4.2 V8. Pinakamaasahan ang NA na bersyon. Kung gusto mo ng supercharged na bersyon, maasahan sila. Pero mas mahal talaga ang pagpapagawa. May snorkel, spring, at iba pang pyesa doon, pati cooling line. Kaya mas mahirap ang maintenance dahil nakaharang ang supercharger. Malaking dahilan ng pagiging maasahan nito ay ang 4.2 AJ V8 ng Jaguar, pati na rin ang matibay na ZF 6-speed automatic transmission. Ibig sabihin, halos hindi mo maririnig ang ganitong kombinasyon kahit sa Jaguar. Maraming tao ang inaakala na kailangan mo ng mekanikong sasama sa'yo at lahat ng biro na kasama nun. Pero sa totoo lang, ang F-Type R ko ay talagang maasahan at mas maasahan pa ang mga ito. At sa totoo lang, kung gusto mo ng mas bagong 5.0 ang problema, ay syempre ang pagkasira ng timing chain. Madalas itang maputol at marami pang ibang issue sa pagiging maasahan. Ang kilalang UPP at mga tagas ng coolant ay naging problema at parang kalaban talaga para sa mga 5 litro. Pero aminin natin, ang 4.2 ay hindi gaano naapektuhan ng maintenance issues dahil walang air suspension na masisira at mas kaunti ang electronics kaysa sa mga makikita mo ngayon.
Malaking benepisyo ang aluminium na katawan dahil hindi kinakalawang. Matagal na rin subok ang mga drivetrain na ito. Matagal na itong subok at matibay, kaya maganda talagang piliin ang makinang yon. Dagdag pa, ang automatic transmission ay parang icing sa cake. Bilang rear-wheel drive, kaya nitong mag-0 hanggang 6 na po sa loob ng 5.8 segundo. Mabilis na yon. Umaabot ito ng 18 hanggang 25 milya bawat galon. Walang problema sa performance na ganito. Halos aluminyo ang katawan, kaya walang kalawang at maganda ang gawa. Problema lang kapag nabangga, nagiging magastos dahil mahal magpagawa ng aluminyo sa body shop. Pero maganda talaga ang kotse. Pero hindi ako naghahabol ng kasikatan at hindi rin ako sunod-sunuran sa mga brand. Kaya heto ang ilan sa mga pangunahing bagay na dapat mong asahan sa mga kotse na ito. Ang coolant expansion tank ay kilalang madaling mabasag, kaya natakaroon ng tagas at tumatagas ang coolant. Mag-ingat ka dyan. Siguraduhin mo na kapag may ilaw na lumitaw sa dashboard mo, grabe, itigil mo agad, patayin mo agad ang makina. Ilan pa sa mga karaniwang problema ay ang pagkasira ng suspension dahil mabigat at malaki ang sasakyan. Maaring makarinig ka ng kalampag. Pwede ring maging maluwag ang manibela at parang gumagala. Maaring magdulot ng hindi pantay na pagkasuot ng gulong ang problema sa alignment, bantayan ng suspension at baka kailangan na itong ayusin. Kung bibili ka sa ibang may-ari, alamin ang nagawa nilang maintenance sa suspension. Kung may dapat ayusin, isama ito sa presyo. Maaring maranasan mo ang ilang electronic na aberya. Kahit mas kaunti ang electronics kaysa sa modernong Jag, may ilan pa ring electrical na problema tulad ng parking sensors, window modules at infotainment glitches. Naranasan ko rin ang ilan sa mga yon kahit sa bago kong F-Type. Pero isang bagay na dapat mong tandaan ay ang mahinang baterya ay magdudulot ng marami sa mga problemang ito. Totoo rin ito sa karamihan na modernong sasakyan na may sensors na. Galing ako sa electrical na larangan at masasabi ko minsan sapat na ang 0.2 o 0.3 volts na pagbabago para bumaba sa threshold. At ngayon, bigla na lang lahat ng electronics mo ay nagkakaproblema. Kaya ang pagkakaroon ng dekalidad na AGM na baterya sa ilalim ng hood ay siguradong makakatulong para mapanatiling maayos ang pagiging maasahan ng sasakyan mo. Uulitin ko, ang issue sa transmission ay maaring dahil sa mechatronic system, sleeves, hindi napalitang fluid at magaspang o biglang pag-shift na senyales ng problema. Bukod pa dyan, iwasan mo ang mga modelong 2010 hanggang 2012. Litro ulitin ko, pwedeng magkaproblema sa timing chain, crossover piping at tagas ng coolant na bihira sa 4.2. Nagkaroon ako ng mas bagong henerasyon. Nagkaroon ako ng 2018 F-Type R at matibay naman ang akin. Pero kilala rin ang mga iyon sa Y-pipe coolant leaks, tagas sa expansion tank, mga problema sa direct fuel injector at mga issue sa fuel pump. Siyempre, pati oxygen sensors ay nakakaproblema rin at kilala rin nasisira ang rear differential, kaya hindi rin sila ligtas sa mga issue. Siguraduhin tama ang maintenance at bilhin mula sa nag-alaga talaga ng kotse, hindi lang basta sa bara-barang auction. Maaari kang magkaroon ng magandang late model Jaguar na magagamit ng matagal. Ang pang-anim ay isang magandang Infiniti. Hindi ko akalaing masasabi ko ito, pero kung gusto mo ang brand, matibay at maaasahan talaga ang mga VQ engine. Alam mo, yung mas lumang kotse, yung pang matanda na kotse, yung M37 o kahit yung Q70, pareho nilang dala ang 3.7 litro na naturally aspirated V6 na talagang matibay at maaasahan. May mga dahilan kung bakit ito maaasahan. Walang turbo, walang CVT, walang variable compression engine, walang direct injection na nandudulot ng carbon fouling. Kundi ginagamit nito ang VQ37 VHR 3.7 litro na naturally aspirated double overhead cam V6 engine. Nagpo-produce ito ng 330 horsepower at mga 270 pound-feet ng torque gamit ang multiport fuel injection, nakatiming sa kadena at umaabot hanggang 7,500 RPM redline. Ang lahat ng kagandahan ito ay nasa rear wheel o all-wheel drive platform ng X-Series. At maraming tao ang hindi matanggap ang stigma ng pagmamaneho ng kotse para sa matatanda. Pero maging tapat tayo, ito rin naman ang platform. Pareho lang ng platform na makikita mo sa G37 at pati na rin sa Nissan 370Z. Ngayon, gamit nito ang Jatco transmission, hindi yung sirang CVT, kundi isang 7-speed automatic na may torque converter na RE7R01A. Meron din itong drive mode at paddle shifters. Mas maasahan ang 7-speed Jatco transmission kaysa CVT. Pero hindi ito para sa abusadong paggamit o agresibong pag-shift. Hindi ito Ferrari. Nissan lang talaga ito. May ilang may-ari na nagsasabing matigas mag-shift mula 3rd to 4th gear, may delay sa shifting at kakaibang adaptive learning sa ilang transmission. Bukod pa rito, matibay talaga ang setup na ito.
Ngayon, napakamaasahan ng mga unang VQ37. Tingnan natin ang mga bahaging di nila nabigyan ng pansin, gaya ng gallery gasket issue, kung saan gumamit sila ng paper type gasket na pwedeng magkaroon ng internal na tagas. Ang mga 2012 model year ay talagang dapat bigyang pansin. Nakakaranas ka ng mababang oil pressure, ingay sa timing chain. At sa pinakamasamang kaso, kung pababayaan mo ito ng matagal, maaari itong magdulot ng malalang sira sa makina. Pagkatapos ng 2012, naglagay sila ng metal back gasket na nagresolba sa lahat ng isyung yon. Kung bibili ka ng M37, siguraduhin mas luma ito kaysa sa 2012 modelo para iwas problema. Mas mainam kung may maayos itong service history na nagpapakitang na-update na ito. Nagiging matigas ang transmission, hindi maganda ang pag-shift, may mga kakaibang tunog at hindi klarong galaw, may mga issue sa transfer case na may ingay at kakaibang delay at kilos, at minsan may kumakalabog sa ilang modelo. Pero kadalasan ito ay sa all-wheel drive na bersyon lang. At syempre, yung mga luma at karaniwang electronic na sira. Lahat ng tumatandang sasakyan ay nagkakaproblema tulad ng actuator ng door lock, sirang stereo amp, electric seat motor at mahihinang baterya. Tulad ng nabanggit ko, lahat ng bagong modelo ng kotse ay nakakaroon ng kakaibang code at problema. At ganito rin ang kotse na ito. Yung ibang VQ engine na mataas ang tinakbo, minsan nagbabawas ng konting langis. Hindi naman malala, dagdagan mo lang paminsan-minsan. Pinakamainam bilhin ang 2012-2013 M37 dahil maganda at subok na ang platform nito. Malamang sa isang matanda tulad ko mo, ito mabibili. Matibay ang platform na ito. May updated na gasket set ito at pinakamababa ang depreciation. Yung 2014-2015 Q70 na may 3.7 panalo rin yon. Gusto mong umiwas na sa mga turbo VC engine na inilagay sa mga mas bagong modelo. Ang mga ito ang huling henerasyon ng ganitong klase. Iwasan ang Q50 at Red Sport 400 dahil madalas masira ang turbo ng mga ito. QX60 na may sirang CVT o elastic band transmission na madalas kong banggitin, pati Infiniti JX35 na nagkaproblema rin sa CVT noon. At syempre, yung mga G37 na mataas ang mileage at na-modify na. Kadalasan, nagsisimula ng magbawas at tumagas ang langis kapag hindi na masyadong inaalagaan. Mas mainam kumuha ng 2012 o 2013 M37 o Q70 na mababa ang mileage para sigurado. Pang-7, maganda ang Acura, mas mataas ang klase kaysa Honda. Ngayon, hindi naman ito gaanong mas mahal kaysa sa Honda Civic, aaminin ko. Pero ang TSX ay isang napakagandang maliit na kotse. Mula 2010 hanggang 2013 ang TSX ay mayroong naturally aspirated na 2.4 na liter na 4-cylinder engine. Walang turbo, CVT, direct port o direct fuel injection. Bukod pa rito, may 5-speed automatic ito. Lahat tungkol dito ay sumisigaw ng pagiging maasahan at pangmatagalan. Talagang maasahan sila at sapat ang lakas nila para maging masaya gamitin. Timing chain ang gamit nila, hindi belt. Kahit parang pabalik-balik si Honda sa belt, hindi talaga sila gumagamit nito. Ang napatunayang pagiging maasahan ng Honda K24 family na hindi mo talaga matatanggi. Madali makahanap ng pyesa at marami sa mga sasakyan na ito ay mabibili ng mas mababa sa $15,000. Hindi ka mauubusan. Maraming options. Pero siguraduhin mong maayos at tamang mileage ang kukunin mo para tumagal ang sasakyan. Ito ang K24Z3 2.4 LNA 4-cylinder engine na pwedeng ipares sa 5-speed automatic o 6-speed manual gearbox. Ito ang pipiliin ko kung ako ang tatanungin. 200 horsepower, 170 pound-feet ng torque, ayos na yan. Timing chain, 8 hanggang 9 na litro kada 100 kilometro. Ibig sabihin, makakakuha ka ng 30 hanggang 35 miles per gallon. Ngayon, kailangan ito ng premium na gasolina at sa presyo ng gasolina ngayon, pwedeng maging problema yon. Pero matipid naman talaga ito sa gasolina kaya hindi na masyadong issue yon. Kapag mataas na ang tinakbo ng sasakyan, karaniwan ng kumukonsumo ito ng langis, nagkakaroon ng taga sa power steering at nasisira ang suspension na pwedeng magdulot ng kalampag o hindi pantay na pagkasuot ng gulong. Mga karaniwang issue lang ang mga ito sa kahit anong sasakyang mataas ng tinakbo. Pinaka-importante, ito na lang ang natitirang sasakyan na may simpleng automatic na may torque converter o manual transmission and a straight 4-cylinder engine na matipid, masarap i-rev at matibay. Ano pa ang hahanapin mo? Isa itong sporty, maliit, halos subcompact na luxury vehicle mula sa Acura na marahil isa sa pinakamagandang nagawa nila. Simple ba ito? Basic ba ito? O sa parehong tanong, pero siguradong marami kang makikitang wala pang $15,000. Ang ikawalo at siyam ay parehong Lexus. Sasabihin ko, una, ang LS430. Mayroon itong 4 tuldok 3 litro na 3 UZF-E V8 engine.
May 200 at 70 horsepower at maaring 5 o 6 na bilis na otomatiko depende sa taon. At ito ay rear-wheel drive. Ito ang ilan sa pinakamaasahang workhorse na mahahanap saan man. Hindi ito mataas sa listahan dahil tumatanda at naluluma na sila. Kalawang na ang problema sa mga lugar na maraming asin. Dahil sa availability ng pyesa at sa air ride suspension, may mga pyesang medyo mahal at maaaring magkaproblema. Kaya pwede itong maging dahilan para hindi mo ito piliin habang tumatanda na ang sasakyan. Pumapalya na ang electronics, may issue sa air ride suspension, at pwedeng magkaproblema ang steering rack at transmission habang tumatanda. Ang sira sa control arm o bahagi ng suspension at preno ay maaring magsimula. Nagiging issue rin ang bushings at ball joints habang tumatanda, gaya ng ibang sasakyan. Mag-ingat din sa kalawang. Kahit kaunting kalawang, agad nasisira ang kotse. At ang number 9 ay isa pang Lexus na maaari mong makita pero kailangan mong tiyakin na ito ay naalagaan ng maayos, inalagaan ng mga mapagmahal na may-ari at hindi puno ng kalawang at corrosion, na ito ay naalagaan talaga dahil maraming mamahaling pyesa ito. Pero kahit ganon, isa itong maaasahang lumang luxury SUV na literal na tatagal ng habang buhay. Siguraduhin mo lang na naayos na ang ilan sa mga problemang bahagi ng Lexus GX400 at 70 isa itong napakatibay at maaasahang SUV. Gustong-gusto ko ang mga ganitong sasakyan. Mayroon itong 4.7 litro na naturally aspirated V8 na tinatawag na 2UZFE V8, 235 horsepower, 5-speed automatic full-time all-wheel drive sa isang truck platform pa. Body on frame ito. Pwedeng gamitin off-road o on-road, kaya nito ang kahit ano. Downside lang ay kalawang, lalo na sa Canada at hilagang US. Malakas ito sa gasolina, mahal ang suspension parts kapag sira. Magastos din ang secondary air injection system. May kumakalampag na ingay sa drivetrain. Kasama na ito sa pagtanda ng sasakyan, pero yung V8 na makina nito ay talagang ginawa para tumagal ng 300,000, 400,000, 500,000 hanggang 600,000 milya ng madali. Basta alagaan mo lang ang maintenance. Kaya kung wala itong kalawang at makahanap ka ng walang kalawang, siguradong sulit itong itago. Pero paano kung nag-aalala ka kung bakit mura ang mga second-hand na Beamer? Bakit mura ang mga second-hand na Mercedes? At bakit mura ang mga second-hand na Jaguar? Lahat ng yan ay sasagot sa tanong mo. Kung iniisip mong bumili ng alinman sa mga iyan sa second-hand market, masasagot na lahat ng tanong mo. Sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon, mga kaibigan. Mag-uusap tayo ulit. Paalam.